Hello? Hello po. Hi, Hello po, Papa Jackson. magandang gabi. Magandang gabi din po. Yeah, I was checking my record here. You have been trying to be part of the show ng parang 1 linggo na mahigit, ano? Yes po, yes po. Ang tagal ko nakita. Ha? Ang tagal ko nakita nung ano niyo po. Kasi dapat caller ka na last time, kaya lang, hindi mo masundan yung instruction, ano? Yes po. Buti naman nasundan mo na ngayon. Berber. Yes po. Anyway, what's your name, madam? Sian po, Sian. Spell. S-H-A-N. Ganun. Yung talaga eksaktong Sian. Sian, ilang taong ka na? 42 po. Taga saan ka? Taga Bulacan po. Saan ka sa Bulacan? Sa ano po, Baliwag. Baliwag, Bulacan. Yes po. Diyan ka talaga born and raised? Opo. Maraming pakwan sa inyo, di ba? Pero andito po ako ngayon sa Kuwait. Nasa Kuwait ka? Dapat Kuwait, hindi Bulacan. Kuwait. Nasa Kuwait ka ngayon. Yes po. Kailan ka pa nandyan? Ano na po? Half year na po. Ano na? 6 months po. 6 months pa lang. Yes. Ano yan yung unang abroad mo? Hindi po. Bali po pangatlo. Pangatlo. Pangatlo ko na po. Yes. Anong unang bansa mo? Bali dito din po sa Middle East din po. Saudi. Saudi yung una. Yung unang dalawa is sa Saudi. Saudi. Tapos yung Kuwait. No? So, yung pagkain ba sa Saudi tsaka pagkain sa Kuwait halos pareho lang or malayong-malayo? Yes. Yes po. Same lang din po. McDo, ganun, no? Subus. Binibiro ka lang, ha? Ang lungkot mo kasi kausap, eh. May McDonald's ba dyan sa Kuwait? Parang ano po? Meron po. Meron naman po. Kasi di ba hindi pa po kasi ako nakakalabas eh. Iba kasi yung dyan, mga pagkain nila, tsaka mahilig sila sa local food nila, no? Yes po. Tsaka masarap local food nila. Anong tawag dun sa Sian? Yung sibuyas, pipino, yung gulay na halo-halo, sibuyas, pipino, kamatis. Salata po, salata. Salata. Opo. Ayaw mo sa pinggan? Ba't salata nyo ilalagay? Ha? Ayaw po nila. Ano pa itong kausap ko? Gusto mo bigyan kita ng yogurt para magkaroon ka ng enerhiya? Parang tamlay-tamlay mo naman. Kinakabahan lang po, Papa Jackson. Pasensya naman. Gusto ko ng salata. Tapos ang ipapalaman mo lang siya sa sa ano yun? Ano yung pita bread, no? Ano po, kubus. Ano yun? Ano lang po siya, yung malaking tinapay lang po. Sarap nun, no? Sarap nun. Sarap, kubos ang tawag. Sige. Padalang kita ng pambili mo Red Bull mamaya, ha? Okay? Ang enerhiya. Kinakabahan lang, Papa Jackson. Pasensya naman. Kung makakulit ka sa akin sa chat, akala mo na uubusan ka na makakausap. Ngayon, ayaw mo sige. Pasensya naman. Anyways, ano mapaglilingkod ko sa iyo? Wala na. Gusto ko lang pong humingi ng although actually, alam ko naman yung dapat gawin, ganun. Kaya lang, parang mas gusto ko pa rin na humingi ng advice, lalo na sa'yo, ganun. Kasi lagi ako nakikinig sa'yo. Marami kang naibibigay na payo. Sige na, wag mo na akong sige na, wag mo na akong bulahin na hindi ko talaga kaya yung hindi ko talaga kaya yung pinupuri ako na pag ganyan, kaysa purihin niyo ako, pirahin niyo na lang, ha? Mas okay yon, ha? Pero,
pag natuloy-tuloy yung ano natin, yung sponsor, meron kasing dalawang sponsor na nag-aagawan sa atin ngayon eh. Money sending, ano. May mag-account na ako, pwede nyo na akong padalhan. Bahala kayo dyan. Oo. Kasi anyway, si Sean ay may asawa na ba? Wala po. Hiwalay po. May anak na. Meron po akong anak sa una and sa pangalawa meron din po. Bali dalawa anak mo. 3 po. 3. Doon sa Dalawa una. po sa una, isa sa pangalawa. Asan yung 3 anak mo Dalawa po ngayon? sa una. Nandun po sa mother ko po. Lahat sila. Yes po. Lahat po sila. O di nanay mo yung sumalo ng obligasyon ng pagpapalaki. Malalaki na rin po naman yung dalawang nauna kong anak. Bali, ang pinakamaliit ko na lang is itong pangatlo. Buti naman. O sige. So, bakit tayo magkausap ngayon? Anong meron? Yun nga po. Ang haba. Hindi ko alam kung paano mag-uumpisa. Gusto mo next week na lang to para maipon mo muna. Gusto mo? Hindi pa. Ngayon na lang po. Ngayon na lang. Bali po. Sige. Mahaba to Papa Jackson na. Pasensya na. Okay lang. Kasi mas maganda yung umpisahan. So, bali 2016, first time ko na nag-abroad sa Saudi. Tapos, kasi nag-abroad ako noon kasi yung unang partner ko is okay naman siya, Papa Jackson, yung okay siya sa lahat. Pero lang sa pagpo-provide sa amin mag-iina. O di hindi okay sa lahat. Yun, yung... Hindi mo pwedeng sabihin, hindi nyo pwedeng sabihin, okay lang na walang trabaho, mabait naman. Hindi okay yun. Hindi, Papa Jack, meron naman siyang trabaho. Kaso pag nawalan na siya ng trabaho, hindi na siya naghahanap. Kumbaga, o di hindi nga okay. Sumasalo sa... Kaya nga, hindi nga, ano ba? Baba ng standard nyo para sabihin okay yan. Kasi po minsan sasabi, yung iba po kasi sinabi nila sa akin na, okay lang yan, napakabait naman ang asawa mo, nagkaano naman. Hindi nila makita yung nakikita ko kasi nga, hindi naman sila yung kasama sa bahay. Sabi ng mga kaibigan mo. So, yun nga. Yung mga tao nakapaligid sa akin. Mga tanga yan, mga yan. Pakisabi sa kanila bukas kung makakausap mo sila, ha? Para sabihin nila yan. Tapos yun nga, nag-abroad ako. Tapos pagdating ko sa abroad, hindi ko siya naramdaman na may partner ako na naiwan sa Pinas. Ganun. Kasi pag tatanungin ko siya sa mga anak ko, asan yung papa mo? Wala dito, wala. Ganyan. Tapos pag dumadating ng galing trabaho, matutulog na lang. Hindi man lang inaalam ko na kung okay ba ako, ganun. So, dumating ako sa point, Papa Jackson, na parang nasabi ko na huwag mong intay na makahanap ako ng iba na magbibigay ng hinahanap ko sa'yo. Sabi ko nagbanta ka. Parang nainis na ako kasi parang wala siyang pakailam eh. Pero nung sinabi mo yan, may kausap ka na, no? Wala pa, Papa Jackson, promise. Wala pa akong kausap. Kala ko madudulas ka. Ayun nga po. Sabi niya sa akin, edi maghanap ka ng lalaki mo dyan. Sabi niya ganun sa akin. Sabi niya sa'yo? Maghanap ka ng lalaki mo dyan. Ginanon ka. O naghanap? Basta sa akin ng mga anak ko. O di naghanap ka nga. Tapos, yun nga po, na hanggang sa, syempre, dito sa, pag nasa abroad ka, mga GC, ganun. Hindi ko alam sa inyo nung kalandian niyo yan, Hanggang napasok ako sa isang GC, tapos yun, may nakilala ko doon na isang guy. Tapos, siya sa akin, Papa Jackson, bata siya sa akin ng 8 years. Tapos, nasa Saudi rin? Nasa Middle East din siya, Papa Jackson. Nasa Saudi rin? Hindi siya sa Saudi. Ano na? Hindi siya sa Saudi. Hindi siya sa Saudi, Papa Jackson, sa iba. So, sa Dubai siya, sa Dubai. Sa Dubai. So, nag-chat-chat kayo? Oo. Tapos, yung tipong, parang siya yung, sa kanya ako nakita yung hindi ko nakita dun sa partner ko sa Pilipinas. Nakita mo. Malaki naman. Hindi, Papa, yung pagkakaiba, ano bang iniisip mo? Yung pagkakaiba, malaki ba ang
Yun nga po. Ano ba yan? Malaki naman po talaga ang pagkakaiba. Yan. Mga ilang inches yung difference. Hindi ko pa nabilang. ng pagkakaiba. Oh. Sige lang. Binibiro lang kita siya. Oh, tapos. Tapos ayun nga po, yung pag mag-video call kami, magkausap kami, alam niya na kagad na may problema ako. Nako? Tapos kahit na hindi pa kami nagkikita, pag nakita niya magkausap kami, malungkot ka na naman, may problema ka na naman sa Pinas. Nako. Tapos malalaman ko na lang kinabukasan, sasabihin niya, nag-send na ako ng pera dun sa mga bata. Sasabihin niya sa akin ganun. Noong time na yan, hiwalay ka na dun sa tatay ng mga bata. Hindi pa, Papa. Oh, di tama nga. Kami hiwalay nung... Di tama nga. Sinabi ko kanina, naghanap ka habang kayo pa. Ikaw, titanggi mo pa nadulas ka ngayon. Hindi, Sabi ko sa inyo, mahuhuli ka. Huwag kayo nagsisinungaling sa akin, mahuhuli ko kayo. Hindi, nung pagkasabi ko naman po yun dun sa unang partner ko na wag mo intayin, hindi ko pa nakikilala yung isa nun, Papa Jackson. Sige. Tapos ayun nga po, hanggang sa nahulog yung loob ko. Yan na. Hanggang sa gumawa ako ng decision na nakipaghiwalay ako dun sa... Kasi nga kayo na nung taga Dubai, tama? Opo. Yun. So, nagloko ka, sinabay mo dalawa. Tapos, inamin ko naman po dun sa... Kino-confirm ko sa iyo na sinabay mo silang dalawa, di ba? Siguro. Ano siguro? Papa Jackson, siguro. Ano siguro? Okay. Sinabay mo? Ay, oo nga po. Anong tawag mo doon? Wait lang, Sean. Wait lang. Okay. Ay, di ba alam niya alam niya yung account ng mga anak mo kaya nagpapadala siya? Opo. Hindi naman kayo pwedeng wala-wala lang pero alam niya account ng mga anak mo. May relasyon kayo. Nagkaroon ka ng kabit, yun. Pwede bang binigay mo sa kanya account ng mga anak mo tas wala lang kayo? Tapos sinabi ko po dun sa pangalawa na nung nahuhulog na yung talagang nahuhulog na masyado yung loob ko. Sabi ko tigilan na lang namin kasi nga inamin ko sa kanya na may partner pa ako sa Pilipinas. Hindi man kami ganun ka okay pero hindi pa kami hiwalay. Teka. Pusa ba yun? Pusa yun? Pusa po. Pusa. Gaano kalaki ang pusa nyo dyan? Malaki pusa nyo? Hindi, same lang dyan sa Pinas po. Ay, pakainin mo yung pusa. Bigyan mo ng matabal. Gusto kasi lumabas nandito sa kwarto. Sige, ang laki ng pusa ang ingay niya Ayun nga po, Papa Jackson. Tapos yung hindi nga po siya pumayag. Sabi pa niya sa akin, dumating pa yun sa point na willing ako maging kabit, huwag lang tayo magkahiwalay. Nako. Yung ganun ba? Syempre. Tapos, yun nga po, hanggang sa nakipaghiwalay ako dun sa una ko. Tapos po, bale, nung pauwi na kami pareho. Dapat usapan namin magkikita kami. Pero nung pauwi na po ako, nagloko po siya, nakahanap po siya ng iba, ganun. Parehas kayo nagloko na. Nagloko ka eh. Hindi mo sinabi, di ba? Kabit mo na siya. May dalawa na jowa mo noon. Tapos, hindi yung pangalawa po ang naghanap ng iba, na nakahanap ng iba. Nakarma ka. Nakarma nga po siguro. Tapos umuwi po ako ng Pilipinas na hiwalay na kami. Tapos walang kami na contact. Tapos nung nakauwi siya ng Pilipinas, nagkaroon ulit kami ng kinontak niya ako. Tapos nagkita kami, ganun. Tapos nung nagkita kami, hindi mo na ako umuwi sa bahay, ganun. Nagpunta ako sa kanila. Nagstay ako sa kanila for almost 1 month. Nagstay ako sa kanila. Kasi, bakasyon lang siya nun eh. Tapos, so kahit meron siyang iba, nagkita pa rin kayo? Oo, nakipagkita pa rin ako. Alam mo na meron na siyang iba, nagkita pa rin kayo? Nakipagkita pa rin ako sa kanya, Papa Jackson. Habang may iba siya, edi tinago ka niya? Bali, nung nagkita kami,
hiniwalayan niya na din yung nakita niya. Oo. Kumbaga, nag-ano kami sa isa't isa, nag-focus kami sa isa't isa, ganun. Pinili ka niya. Opo. Oo. Tapos hanggang sa bumalik siya sa Pilipinas, bumalik siya sa Dubai. Bumalik siya sa Dubai. Tapos ako naman po, nag-apply naman ako ng Saudi ulit. Singapore. Singapore. Hindi po, nagtry ako mag-Singapore. Tapos sa Singapore naman po, Papa Jackson, nagloko na naman siya. Paano mo nalaman nagloko? Nahuli ko po siya na may iba siyang account. Tapos, teka lang muna. Iba na yung Paano nyo nahuhuli yung ibang account? Anong kailangan gawin? Wala kasi akong ibang account kaya hindi ko alam. Dumadaan na lang po sa pag hindi, basta nahuli ko yung account niya, ganun. Parang picture niya to, parang ganun. Yan. Sige. Tapos po, yun, nakipaghiwalay na naman siya sa akin nun. So, naghiwalay pinili na niya naman yun. kami. Pinili niya yun. Pinili niya yun. Opo. Tapos, ako, nawala naman ako ng umuwi na lang ako ng Pilipinas. Tapos sabi ko pa, hindi na kami makikita nito kasi uwi na ako ng Pilipinas eh. Wala nang chance na magkita kami. Tapos, pag uwi ko ng Pilipinas, Papa Jackson, may nangyari na insidente na nakapagpa-uwi din sa kanya. So, nung nandito na siya sa Pilipinas, nagkita na naman kami. Tapos, nung nagkita po kami, ayun po, dumating yung pandemic. Inabot ng pandemic. Nag-LDR kayo, lockdown relationship. Pero nung nag-lockdown po ng magkasama na po kami nun. Nung lockdown na po na yun hanggang sa nagbuntis nga po ako dito sa pangatlo ko. Tapos po, nung 4 months pa lang yung tiyan ko, nakabalik siya papuntang Dubai. So nabuntis ka niya noon? Opo. Paano yung jowa niya sa Singapore? Bali nung nung nasa Singapore ka? Nagkahiwalay din po sila nung nasa Singapore po. So kumbaga nasa Singapore ako, nagkahiwalay din sila. Kumbaga, sa pangalawang beses, naagaw mo na naman siya. Opo, ang galing mo doon, ha? Ang galing mo doon, ha? Twice mo na siyang naaagaw, ha? Ayun nga po, hanggang sa yun, nakabalik siya sa Dubai. Tapos, yung naiwan ako sa Pilipinas na nagpapalaki ng tiyan. Hanggang sa nag-anak ako, Papa Jackson. Tapos, nung nag-anak ako, okay naman. Mula na nagbuntis ako, hanggang sa nag-anak ako, okay naman kami. Okay naman yung namin, yung pagpo-provide niya sa amin, okay naman. Hanggang sa, alam ko paano sasabihin. Hanggang sa Papa Jackson na nagkaroon ako ng mga, yung online lending ba, Papa Jackson? Alam mo ba yun, yung mga ganun ba? Nangutang ka? Kasi dito sa, oo. Naku, dami na nabaon hindi dyan. Hindi ko alam, wala naman, kumbaga, hindi ko alam Papa Jackson kasi wala naman akong, gusto ko lang na, parang natutuwa lang ba ako na kasi yung mga kapitbahay namin isinasali, isali mo si kasi asawa niya nasa abroad, ganyan-ganyan. Para ikaw yung recruiter. Hindi, ako nga laging nire-recruit Papa Jackson kaya nga nabaon ako sa online na hanggang sa hindi na ako makahinga na nagsabi ako sa kanya na aalis uli ako. Tapos ayaw niyang pumayag. Ayaw niya talagang pumayag. Kaya lang siguro no choice kasi nahirapan na rin siya na kung paano mapagkakasya pinapadala niya. Kasi minsan pag nagpapadala siya talaga nasi-short ako dahil nga yung mga bayarin ko abot-abot. Tapos, tapos pagdating ko, nung umalis ako, usapan namin, 1 year lang ako, mag-1 year lang ako, tapos tatapusin lang din niya yung mga utang niya dun sa Dubai, tapos pareho na kami uuwi sa Pilipinas, magpo-for good na kami. Tapos, may ganun bang kontrata, 1 year lang, Sean? Hindi ko po alam. Depende po siguro. Depende sa'yo at depende sa amo mo. Di ba walang ganun? Kasi, di ba? Pero plano nyo yun. Yes po. So parang yung sinabing tatalunin nyo yung kontrata nyo, yung plano nyo, no?
Hindi, kumbaga kasi po siya, dapat matagal na siya nakauwi. Hindi lang siya makauwi kasi nga may mga inaano pa siya doon. Binabayaran pa siya doon, ganun. Okay, okay. Tapos pagdating ko po ng Saudi, Papa Jackson, ito na naman. Na ano na naman ako napunta naman ako sa online casino. Yung sa mga online casino naman, Papa Jackson. Basta huwag mo na sabihin yung ano, baka mababan ako. Tapos, Ay, sorry. Tapos yun po, dumadating sa point na Papa Jackson na 2 beses yata yun. Halos buong sahod ko, hindi ko naipadala kasi ano ko nga sa ganun. naitaya mo. Tapos, oo. Oo. Tapos, yung tipong pag maubos na, tsaka lang ako sa kanya, magsasabi sa kanya ng totoo na ganito, ganyan. Tapos, siyempre, ang natural na reaction, magagalit nung una, pero nandun pa rin yung pinapatawad niya ako, ganun. Hanggang sa parang nasasanay lang ako ba na ganun ang nangyayari. Hanggang sa dumating yung 2024 December. Okay. Parang napapansin ko, nag-iiba na naman siya. So sabi ko sa sarili ko, hindi, bago pa yun, siguro mga October, ganun. Sabi ko sa sarili ko, magtitino na talaga ako. Ayoko masira yung pamilya ko, ganun. Kasi kumbaga, nasira ko na yung una kong pamilya eh. So, yung pangalawa, talagang itatry ko, ang pinangako ko sa anak ko, sabi ko, itatry ko yung best ko na maging buo tayo kahit na anong mangyari. Tapos, yun nga po, December, tapos dumating yung December, nag-iiba na siya. Hindi niya ako kinakausap, tapos laging mainit ulo niya sa akin. Tapos sabi ko, ano ba, may problema ba tayo? Tapos sabi niya, wala, hayaan mo lang ako. Sabi niya, hayaan mo lang ako mag-isip. Tapos yung dumating yung isang linggo yata, hindi niya ako kinausap. Tapos after ng 1 week, kinausap niya, nung nag-chat na siya sa akin, nag-reply na siya sa akin. Alam mo yung kahit nagkausap mo, yung pakiramdam mo na parang ang laki ng pinagbago. Parang cold na, parang ganun, cold na siya. Oo. Tapos yung lagi niya sasabihin sa akin, inaantok na ako, matutulog na ako. Naku, Yung ganun, diba? Parang wala nang gana. Ako naman. Oo. Tapos, nahuli, one time sabi niya matutulog na daw siya. Tapos pagtingin ko sa WhatsApp, naka-online siya sa WhatsApp. Hindi naman Sabi laging ko, ano yun ha. Hindi man laging online. Minsan online ako sa Messenger, hindi ako talaga online, tulog ako. Pag nakakonect sa internet, lagi lang online yun. Sa WhatsApp ko po siya nakita naka-online. Tapos sabi mo matutulog ka na, bakit naka-online ka pa sa WhatsApp? Ang sagot niya sa akin, baka nadaganan ko lang ng kamay. Di ba? Pero hindi accurate yun. Tapos hanggang sa basta yung buong December, talagang punong-puno ako ng takot na parang unti-unti siyang nawawala, ganun ba? Tapos hanggang sa dumating na yung December 23, tanda ko pa. December 23. 2024. Sabi, 2024. Bale, December 22 nga ng gabi, magkausap ka pa kami, Papa Jackson. Sabi pa niya sa akin, ikampante mo yung isip mo, matulog ka na maayos. Magiging buo pa rin tayo, sabi niya ganun. Ayun. Uuwi tayo ng Pilipinas, nabuo tayo. Pamilya pa rin tayo, sabi niya. So parang ako naman, parang napawi yung ano mo noon, yung pangamba mo. Oo. Talagang napawi, Papa Jackson. Kasi natulog ako ng mahimbing. Tapos, hanggang sa kinabukasan, pagising ko. Kasi usually, pagising ko meron yung good morning, I love you, ganun. Nung pagising ko, walang kahit ano. Naku. Tapos ako na yung tumatawag, ako na yung nag-good morning, hindi siya nagre-reply. Tapos siguro mga 9 o'clock nag-reply siya. Sabi niya, busy ako. Sabi niya ganun, busy ako. Sabi ko, bakit wala ka man lang good morning? Sabi ko ganun. Sabi niya, nakalimutan ko. Diba? Yung araw-araw kong gawain, biglang makakalimutan mo sa loob ng isang araw lang. Tapos kinausap ko siya. Sabi ko, may problema ba tayo? Yan yung mga tanong may iba ba? Sabi ko ganun. Tapos sabi niya nga,
gusto mo malaman yung totoo? Sabi niya ganun sa akin. Mm. Tapos sabi niya, sabi ko, oo, gusto ko malaman. Sabi ko ganun. Tapos sabi niya, meron na daw iba. Meron daw siyang nakilala. Meron na single mom din, ganun. Tapos sabi ko, sige, kalimutan mo na yan. Sabi ko ganun. Kakalimutan ko na nangyari to. Kakalimutan ko lahat. Sabi ko ganun. Sabi niya, hindi ko na kaya. Sabi niya ganun. Tapos, di ako naman si tanga. Sabi ko, sige, hindi mo kaya. Go. Sabi ko ganun. Kasi, nasanay ako Papa Jackson na lagi kaming ganun na nag-aaway. Pero, sinusuyo niya ako. Ganun. So, ang ginawa ko, nag-inarte ang lola mo. Binilak ko siya. Yun. Tapos, kinabukasan, inunblock ko din. Kumbaga, ako din yung nagsuyo sa kanyang kaso. Ayaw niya na. Ayun lang. Ayaw niya maging maayos. Tapos, hanggang saan dumating pa ako sa point, Papa Jackson, na kinausap ko pa yung ate niya, yung kuya niya. Sabi, nagmakaawa pa ako. Sabi ko, tulungan niyo ako, ayusin yung family ko. Sabi ko ganun. Tapos, kaso, sad to say, naunahan ako ng salita niya. Kumbaga, bago pa siya nag-ano sa akin, nagsumbong na siya sa mga ate niya, sa mga kapatid niya ng mga ginawa kong kalokohan ba? Na yung pagkasugal, yung ganun. O sa mga online lending, ganun. Kesyo na baon daw siya sa Dubai, sa utang, sa kapapadala sa akin, makapagpadala lang sa akin ng malaking pera, ganun. Totoo naman yun, di ba? Tapos, Inamin mo naman. Which is totoo naman. Inamin ko naman, Papa Jackson. Inamin ko rin sa mga kapatid niya, sa mga ate niya, sa kuya niya. Wala akong tinago sa kanila. Kaso, syempre, yung salita niya, laban sa salita ko, ano yung papanigan, di ba? Mas papanigan sila. Mas papanigan niya yun. Tapos, kinausap ako ng kuya niya, sabi ng kuya niya, hindi totoo na may babae. Yung kapatid ko, napagod lang siya sa'yo. Sabi niya ganun. Sabi ng kuya niya. Tapos, ako naman, si tanga. Kasi, napagod lang daw eh. Sabi ko, baka pwede pang ayusin. Araw-araw, Papa Jackson. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Lagi ko siyang message, lagi ko siyang tinatawagan pero hindi niya ako sinasagot. Lagi akong nagmamakaawa ba na ayusin namin. Kaso talagang ayaw na niya. Doon sa one time nakag-usap kami ng maayos. Sabi niya, hayaan mo na ako. Sabi niya, hayaan mo na ako makatagpo ng babaeng magmamahal talaga sa akin. Sabi niya ganun. Kahit masakit, hinayaan ko. Hindi pa tapos yung kontrata ko na sa Saudi. Umuwi ako ng Pilipinas kasi pakaramdam ko nung New Year at ng Christmas na yun, pakaramdam ko talagang binagsakan ako ng langit at lupa. Hindi ako makilos, hindi ako makapagtrabaho. Hindi lang ako sa kwarto. Talagang kinakatok na ako ng mga amo ko. Hindi ako lumalabas kasi talagang blanco yung isip ko nung mga panahon na yun. Tapos umuwi ako ng Pilipinas. Kahit hindi pa tapos, umuwi ako ng Pilipinas. Tapos ilang buwan ako sa Pilipinas. Hanggang sa March siguro, talagang napatunayan ko na may iba talaga. Talagang as in nakita ko na. Kasi nakita ko na yung account nila. Nako. Account nilang pareho. Tapos yun, ang masakit pa, yung habang inaayos ko, sila na pala ng babae. Kumbaga, nagsiselebrate pa. Kasi buwan-buwan kami nagsiselebrate na mansari namin. Nagmamansari kami. Kasasagot lang pala sa kanya ng babae. So, noong time na yun, tinanggap ko na sa sarili ko. Ang haba ng buhok ko, nagpagupit ako para lang broken eh. Nagpagupit ako. Tapos, ba't gawain ng mga babae yan, yung pag broken hearted kayo, nagpapagupit kayo. Kaya nung may salon pa ako, mayroon kaming ganyan promo, may broken hearted promo para sa amin kayong papagupit. Di ba? Parang new hairstyle, new me. May mga ganun kayo no? Tapos pag piniem kayo, marupok naman yung iba. Jesus!
Tapos, Tapos ayun nga po, dumating dumating na yung June. Nakaalis ulit ako pabalik ng Saudi. So, gano'ng katagal ka Tapos, lang nakauwi nun? From January to June, nasa Pilipinas ako. Okay. Tapos, pagdating ng June 30, nakaalis ako. Tapos, nagkaroon ulit kami ng komunikasyon. Nako. Di ba may jowa siya? Nagkaroon Buti, ulit kami. ano? Tapos, yun na nga, kaya pala din siya, kumbaga, kinakausap niya ako. Naghiwalay daw sila ng babae. Nako. So, ikaw na yung backup ngayon. Ako na yung nag-backup. Ang masama pa, Papa Jackson, sabi niya sa akin. Sabi niya, magre-resign na ako dito. Sabi niya gano'n. Umuwi ka, uuwi din ako. Sabi ko, paano mangyayari? 2 buwan pa lang ako dito. Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, kung gusto mo mabuo yung family natin, magagawa mo yan. Sabi niya gano'n. Di ako naman, isip ako. Sabi ko, anong gagawin ko? Yung nahati ba ako na gusto ko mabuo yung family ko. At the same time, paano naman yung 2 anak ko na nag-aaral? Oo. Tapos, di sinabi ko pero ganun ba man, Papa Jackson, matigas ang ulo. Sinabi ko sa family ko, sa nanay ko, sa mga kapatid ko. Nagalit sa akin yung mga kapatid ko. Yung nanay ko, yung mga anak ko, nagalit sa akin sila lahat. Kasi, nakita nila yung hirap ko. Yung halos madurog ako nung nagkahiwalay kami. Tapos sabi nila, ganun-ganun lang, pumayag ka makipagbalikan. Tapos sabi ko pa, pagbigyan natin, sabi ko ganun baka ako. This time, totoo na. Kasi uuwi na kami ng Pilipinas. Sabi ko ganun. Magdinegosyo na lang daw yung makukuha daw niyang pera. Dinegosyo na lang namin. Doon. Tapos sabi ko pa sa kanya, habang hindi ako umuwi, araw-araw ko siyang tinatanong. Sabi ko, sure ka baka ako na uuwi ako, papauwiin mo ako at uuwi ka din. Sabi niya, hindi magbabago isip ko kahit na araw-araw mo akong tinatanong, hindi magbabago isip ko. Sabi niya ganun. Tapos, sabi pa niya, Papa Jackson, ang sama ko naman tao kung papauwiin kita, tapos iwanan lang din pala kita uli. Sabi niya. Yung ganun. Sabi ko, ano sabi ng pamilya mo? Sabi niya, wala naman magagawa yung pamilya ko kasi decision ko to. Okay. Ako yung makikisama sa'yo. Nawawala ka, lakasan mo. Tapos, ayun nga po, ang sistema, nauna pa akong nakauwi ng Pilipinas. 2 buwan ka lang nun. Yes po, Papa Jackson. Sayang yung pamasahe. Ginawa kong posible yung imposible para lang magkasama kami. Tapos, pagdating ko po ng Pilipinas, it turns out na hindi daw siya makakauwi. Nako talaga. Hindi daw siya makakauwi kasi yung pera daw na makukuha niya is hindi na sapat na ipang negosyo kasi na partial na sa pagbibigay sa kanya, ganon. Di parang ikaw, pusa talaga. Tapos, ayun nga po, sabi ko, so, gaano katagal kami mag-iintay ng anak mo? Sabi ko, sabi niya, 1 kontrata lang. Pagbigyan niyo lang ako, 1 kontrata lang. Sabi niya. So, parang pinauwi ka lang talaga niya? Tapos sabi ko, anong pinangahawakan ko na tototohanin mo yung sinabi mo? Sabi niya, pagtiwalaan mo lang ako, sabi niya ganun. Pagtiwalaan mo lang ako, sabi niya. Di, ako naman, wala naman ako magagawa kahit pauwiin ko siya kung ayaw niya umuwi, di ba? At saka nakauwi ka na kumbaga wala nang, Oo, di ba nakauwi na ako Nagalit lalo yung mga nanay ko. Yung nanay ko nagalit lalo kasi ganun nga nangyari na hindi naman pala daw umuwi pa ako. Tapos, hindi ko na lang pinansin para hindi kami magkagulo ng nanay ko. Hindi nila ako kinikibo. Hindi lang din ako kinikibo, pati mga kapatid ko. Hindi rin ako pinakausap kasi nga ganun. Dumating lang ako sa bahay, parang wala lang, ganun. Pero, kumbaga... hindi ka naman nila na-miss, 2 buwan ka lang wala
Tsaka At syempre saka, bad trip sa'yo yan kasi sabi ko, naiintindihan nila ang laki ng nilabas mong pera tapos ganun lang. Oh. tapos pagdating, di ganun po. Hanggang sa isang araw, nagkakausap kami ng mga siya, tsaka yung anak ko. Tapos sabi niya, daw nag-hold siya, sabi niya, matutulog muna ako. Sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, hindi ka matutulog, sabi ko gano'n. May pupuntahan ka. Tapos sabi niya, hindi matutulog talaga ako, inaantok ako. Tapos pinatay niya na yung tawag namin. Tapos nag-message ako sa kanya. Ang dami-dami kong message sa kanya, Papa Jackson. Pero walang reply kahit isa. Hindi siya nagre-reply. Tapos, ako, alam mo naman nga na ang mga babae, kami mga babae, talagang magaling manghuli. Hindi ko alam. Ang ginawa Talaga ko, ba? Magaling. Sabagay. ang ginawa ko, nagpunta, gusto ko yung account ng babae. Yung babae, kasi nandito sa Dubai yung babae. Gusto ko. Yung pala, magkasama sila. Yung time na nagpaalam siya sa akin. Yung pala din, nagkita sila nung babae na yun. Tapos, nung nakita ko yun, sinat ko na naman siya kung ano sinabi ko sa kanya. Hindi siya nagre-reply. Siguro mga... Huwag mo nang ikwento yung detalye na yan. Anong nangyari? Yung ending? Tapos, ending, nung nag-usap kami, sabi niya, Nagbalikan kayo? Hindi. Sabi niya, bigyan mo ko ng, aayusin ko tong gulo na ginawa ko. Binigyan ko ng panahon. Tapos, bumalik hanggang sa, nung nagkausap ulit kami, naging okay na naman kami. Alam mo yan yung nakipag-ayos siya, pero alam mo yung feeling na parang wala, parang iba na yung niya. Kahit sinasabi niya na aayusin natin itong pamilya natin, hintayin niyo lang ako. Sabi niya, ganun. Tapos one time, nag-usap kami. Paiyak-iyak pa, Papa Jackson. Paiyak-iyak pa. Kaya akala ko naman, totoo na yung sinasabi niya. Pero kinabukasan, hindi niya na naman ako nausap. So naghiwalay kayo? Hindi niya. Naghiwalay uli kami. Kasi, pero yung paghihiwalay namin, as in, walang, sige, pigilan na natin to, walang ganon. Basta na lang niya ako, hindi kinausap. Tapos, nitong nag-apply ulit ako, pagbalik ko, pasundot-sundot naman yung pag-check niya sa akin na kesyo. Siguro pag nag-aaway lang sila ng babae, tsaka niya ako naalala. Pero nitong huli. So alam mo na meron siyang iba, pero ikaw, nagre-reply ka pa rin? Oo, kasi na ang usually ang mga i-message niya sa akin, kamusta si Bebe, kamusta yung anak natin, ganun. Doon naman ako nagre-reply. So nagsustento ba siya? Hindi na? Siya po yung nagbabayad ng bahay. So, kasi umuupa lang po kami. Yun na lang yung ambag niya. Yun na lang yung... Pero hindi na kayo? Po, Papa Jackson, hindi na. Pero ngayon, hindi. Normal lang ba na, kasi, kumbaga, sa akin, hindi ko kasi pinapakausap sa kanya yung anak niya. Kasi, pakaramdam ko kasi, Papa Jackson, isinisiksik ko lang yung bata. Kumbaga, isinisiksik ko sa kanya na, ito, kausapin mo tong anak mo, ito, anak mo to. Yung parang ganun ba? Kumbaga, pag okay sila ng babae, nawawala yung anak niya sa kanya. Hindi niya naalala. Dumadating ang ilang buwan, hindi niya naalala. Kumbaga, parang ako pa naghahanap ng way para magkausap sila. Kaya sabi ko, siguro, tama na yung ako pa rin ang para hindi maputol yung ugnayan nila mag-ama. Kaya lang minsan naisip ko naman, parang unfair naman din kasi, di ba? Unfair ang alin? Parang unfair na ipinagkakait ko yung anak ko sa kanya na baka isip ko baka pag dumating yung time na malaki na yung anak ko. Ganun. Kasi hindi ba ako pinakausap sa daddy ko? Ganun. Ay, hindi naman siya nawawala sa buhay ng anak mo kasi nagbibigay siya ng sustento, di ba?
Ayun nga po, Papa Jackson, nagbibigay naman. Pero yung ibig ko sabihin, yung katulad nung hindi man lang matawagan yung bata, gano'n. Hindi man lang niya kahit na sa isa dun sa loob ng isang linggo, kausapin niya. Yung Mm. para bang maalala pa rin siya na anak niya ngayon. Kaya ngayon, Well, hindi mo na hindi na para rin siya isiksik yung anak hinahanap mo ng doon. bata. Hindi mo na para isiksik yung anak mo doon kung hindi niya tatawagan. Hayaan mo magkusa siya. For now, the more Kaya important nga part is mabigyan niya obligasyon niya. If one day, he will have to suffer for not being, kumbaga, yung presensya niya, no? Sa anak niya, then it will be on him. Ba't mo nga pala ako tinawagan? Anong mapaglilingkod ko sa iyo? ayun nga po, kasi kumbaga naaawa lang ba ako sa anak ko na kumbaga nag-failed na naman ako. Kumbaga gano'n. Kasi siguro nga sabihan nila, karma, nakakarma, gano'n. Kaya nga po nung naghiwalay kami nung pangalawa, hingi ako ng sorry doon sa unang partner ko. Sabi ko sorry kasi alam ko na kung gaano kasakit yung nangyari. Yung ginawa ko sa'yo. Which is okay naman na kami ngayon ng unang kong partner. Alam mo yun yung gusto mong ibigay yung buong family. Kasi naawa ko sa bata. Kumbaga, yung dalawa kong anak, kumbaga merong alaala sa isip nila na kahit minsan naging buo kami as family. Pero itong yung bunso ko, wala siyang idea kung through video ko lang sila nagkakausap ng tatay niya. Wala siyang idea kung paano magkaroon ng buong family ba. Pinangako mo, pero wala. Hindi pa rin talaga kaya. Bakit ganun, no? Kumbaga, pinipilit mo namang ayusin eh. Kumbaga, siguro yung okay, sabihin natin, yung unang hiwalay namin, kasalanan ko. Kasi nga, nalulung ako sa online, ganun. Inayos ko naman yung pabanyak. Inayos ko naman yun. Nagtino naman ako. Kaso nga, di na. Huli na nung ginawa ko. Tapos itong pangalawa. Hindi man lang, alam mo yung sinakripisyo mo lahat. Yung sinakripisyo mo lahat para sa kanya. Tinamlam mo mga kamag-anak mo, kaibigan mo, mga anak mo. Yung pinamlam. Tinamlam mo lahat para lang mabuo yung family mo. Pero wala pa din. Tapos tapos makikita mo siya parang wala lang, parang hindi mo ginagawa, parang hindi siya gumawa ng kalokohan sa'yo, parang wala mo lang nararamdaman kahit konting guilt. Baka wala talaga. Baka wala siyang pakialam talaga sa'yo. Siguro na. Kasi siyempre, Papa Jackson, magkasama sila dun. Siyempre, mas nagkikita sila, nagkakasama. Sa bagay, no? Tapos baka nga naghahalikan sila ngayon eh, no? Every time na nagkakausap pag nagkakaaway sila, ang salita sa akin, sasabihin sa'yo, gago kasi ako eh. Dapat kung may babalik ko lang yung dati. Ganun ba? Bang ang lakas mo makagago, di ba? Yung maisip mo lang pag magkaaway kayo, pero pag hindi, ultimo anak mo, hindi mo maisip.
Diba? Yung, alam mo yung nag-invest ka sa maling tao. Sa maling, Anong tanong mo sa akin, ano, Sean? ah, yung ano lang ba, Papa Jackson, yung valid ba yung nararamdaman kong galit na hindi ko ipakusap yung bata. So balak mo siyang blackmailin sa Sa, pagiging tatay niya. hindi naman sa ganun, Papa Ayun, Jackson. yun yun. Sa akin Anong nga, hindi sa ganun? Yun yun. kahit na No, Sean. Balak mo siyang blackmail, no? I-blackmail. Na wag niya makausap yung anak niya. Kasi hindi kayo nagkabalikan. Kumbaga, Papa Jackson, sige, sabihin nyo na masama ugali ko. Kumbaga sa akin, maramdaman mo nga lang yung kahit konting sakit na naramdaman ko. Sa balak mo nga siyang i-blackmail. Ba't ba di na magkasundo doon? Totoo naman. Siguro, para doon, makaganti man lang ba ako ganun. Sa sobrang sakit na binigay niya. Sa sobrang panggagago na ginawa niya. Hindi lang sa akin, pati sa pamilya ko. Ang hirap makarma, no? Siya, no? Okay. Alam ko naman po yun. Naramdaman ko naman na nagbayad na ako sa karma. Kaya nga po, dun sa pangalawang pagkakataon na naging okay na kami noong unang partner ko, nagkapatawaran na kami. Tapos nung bumalik siya, sabi ko baka ito na, baka maayos na yung family namin. Kaso hindi pa rin. Hindi pa rin pala. Okay. Lagi lang niya ako nilalagay sa alanganin. Ay, nako. Okay. I want you to listen carefully. May sabihin ako sa'yo, ha? Yes. Alam mo, minsan, siya yung karma late dumarating sa atin. Ano? Opo. Late, no? Parang late ka na karma, no? Hindi man ako gano'n naniniwala sa karma. It's just that life has the universe has its unique ways of making us realize yung mga bagay na ginawa natin sa iba. Di ba? And I believe, naniniwala ka doon, ano? So ngayon, sinasabi mo na gusto ko maramdaman niya kung ano gano'n kasakit yung ginawa niya, yung panggagago niya. Kung totoo kasi pinaramdam lang naman din sa'yo ng universe kung gaano kasakit yung ginawa mo sa tatay ng dalawang anak mo. Di ba? Yun talaga yun eh. Now, close chapter na sa buhay mo yung yung naging relasyon niyo ng tatay ng first two kids mo. Itong tatay ng pangatlong anak mo, alam mo, nakakatuwa ang mundo, ano? Yung tatay ng yung dalawang anak mo, mabait pero hindi gaanong masipag magbigay ng pera. Tama? Yes. Itong tatay ng pangatlo mong anak, hindi ganoon ka present sa buhay sa buhay ng anak ninyo pero nagsusustento. Tama? Yes. So bakit mo siya bablock? Bakit may pagdadamot sa kanya yung anak na sinusustentuhan niya? Bakit? Kasi nga po, Papa Jackson, madalang nga po niyang Oo nga, pero nagsusustento. madalang siya mag-reach out. Nagigets ko naman, pero nagsusustento siya. Nagsusustento eh. Kalimutan na natin kung gaano kabait o kasalbahay sa'yo yan, yung obligasyon niya binibigay niya. Ikaw naman yung okay naman yung relasyon ninyo nung una, nagkabalikan kayo, nagsugal-sugal ka. Hindi po ba? Ano bang ina-achieve mo? Ano bang ina-achieve mo diyan? May jowa na siya ngayon. May kinakasama na siya.
Anong Tanggap ina-achieve ko mo? naman na po yun. Hindi mo tanggap. Huwag kang paplastikin mo pa ako. Anong ina-achieve mo pa pinagdamot mo yung bata sa kanya? Maghiwalay sila? Para balikan ka? Gusto mo ng lalaking babalikan ka lang dahil na no choice siya? Ganon? Yung lalaking ipipm ka lang na magpakinig ka nga muna. Gusto mo ng lalaking ipipm ka lang? Kapag magkaaway sila? Yan ang gusto mo? Imbis na nagbo-move on ka, imbis na lumalakad ka pa pasulong sa buhay, wala kang ibang ginagawa kundi may stuck dyan sa nakaraan mo. Kasi tinatry mong gumanti sa mga bagay na akala mo deserve mo pa. Ano mo deserve mo dyan? Yung anak mo deserve yung sustento sa tatay niya, yun yun. Wala ka na kinalaman sa kwento nila. May jowa na siya ngayon, kahit anong gawin nila sa buhay nila, you're not a part of their story. Ang komunikasyon ay dapat between yung ugnayan ay yung obligasyon sa anak mo. If one day ang naibigay niya sa bata ay pera lang at walang presence, then he will be unanswerable sa bata. Pero para pagtangkaan mong i-block na lang para maramdaman niya yung sakit, di ba? You wouldn't be doing anything good para sa anak mo. Ang gawin mo, hayaan mo siyang ibigay ang obligasyon niya at ikaw, huwag mo nang guluhin. Kalimutan mo na di ba? Kalimutan mo na may pag-asa pa kayong dalawa. Anong gusto mo? Option ka lang niya? Hindi po. Kaya nga po, Papa Jackson, nananahimik na nga po ako. Hindi ka na nanahimik. Nagpaplano ka. Nananahimik naman ako. Saka naman siya. Hindi kita marinig. Hindi kita marinig. Yung pusa na naririnig ko. Pag nananahimik po ako, pag hindi po ako nagpaparamdam sa kanya o ano, siya naman po ang nag-chat sa akin. Oh, kasi nga nagre-reply ka kada mag-chat siya. Nagre-reply ka kada mag-chat siya. Hindi na nga po ako nagre-reply lately ng mga chat. Oh, tama nang yan. Tama, huwag ka na mag-reply. Ako naiintindihan ko sa kanang gagaling. Nanggagaling ka dun sa part na matino yung pamilya mo, lumandi ka sa kanya, pinusta mo ang lahat, even yung karir mo, after 2 months umuwi ka nga from abroad, di ba? Para ganunin ka lang niya. Tama, mali? Yun eh. Eh kasi nga, hindi ka nag-iisip. Puro ka lang puso, puro ka lang puso. Walang problema sa magmahal, ate. There's nothing wrong about loving someone. Walang mali dyan. But the considerations and the parameters should be a little bit different pag ikaw ay nanay na o tatay ka na. Iba na yung... Diba? Iba na dapat yung parameter pag may anak ka na. Hindi na lang ikaw yung consideration pag nagde-decide ka.
Tama nang natuto ka ngayon. Tama nang it's enough na well, hindi ko alam kung tamang sabihin ko sa ito, pero tama nang nabigyan ka ng universe ng 3 anak. For now, your biggest role ngayong gabing ito, Sean, is to become a mother. Yes po. Yan ang pinakamalaking role mo ngayon. If one day may bata ka pa naman, 42 ka lang. If one day you are going to find another guy, at least medyo natututo ka na siguro, no? Hindi na po. Okay na po. Hindi kita marinig. Ano yan, ma'am? Okay na po yun sa mga anak ko na lang. Sabi mo lang yan. Focus na lang po. Sabi mo lang yan. Chika mo lang yan. Charot mo lang yan. Pero hindi kita masisisi na yan yung mindset mo. Lahat naman nasaktan, laging ganyan ang dialogue eh. Hindi na, lulit. Last na yun, di ba? Pag may dumating na pogi o kaya type mo, promise, di mo sasaktan. Normal yan, tao tayo eh. For now, baka pa pwedeng Sean, baka pa pwedeng i-let go mo yung bitterness mo. This is a classic case of bitterness. Gagamitin mo yung anak mo para magiganti. This is a very classic case of bitterness. Gagamitin mo yung anak mo para magiganti. Diba? Oh, pag pinagdamot mo yung bata sa kanya, ano napala niya? Ano napala mo? O di yung bata lang yung nag-suffer. Ayaw na din naman po siya kausapin ng anak niya, Papa Jackson. Hindi kita marinig. Iluwa mo yung telepono. Ayaw na rin po siyang kausapin ng anak niya. Well, that's between them. That's between them. Pero yung para sa diyan mo pagdamot kasi ginagantihan mo sila dahil may jowa na siyang iba. That's stupid. It's good. Naintindihan mo naman yung point, di ba? Hello? Yes po. Hindi, Papa Jackson, hindi ko pa naman po talaga totally na pinagdadamot sa kanya. Ako nga po yung gumagawa ng way para magkausap sila eh. Oh. Kumbaga, pag Wag mo nang gawan ng way. Hayaan mo lang siya mag-reach out kung gusto niya. Hindi para i-alok mo yung bata sa kanya. Magkaiba rin yun. hindi naman, wala naman ko, Papa Jackson, kasi wala naman po siya matatawagan doon sa family ko kasi lahat ng sa family ko naka-block siya. Kumbaga ako lang po talaga yung way para. Hello? Ba't ba napuputol yung telepono? Hello? Hello po. Hello po. Hello. Wag mo akong lokohin. Hindi kailangang dumaan sa'yo yung tawag niya kung gusto niya makausap yung bata. Pwede kang mag-set up ng telepono. Naka-block. No, pwede kang mag-set up ng telepono doon para patawagan niya yung bata kung gusto niya. Karapatan niya yun dahil anak niya yun. Hindi naman niya ina-abandon na dahil meron siyang sustento. Naka-block nga po siya, Papa Jackson, sa mga tao doon. Pero pwedeng hindi dumaan sa'yo. Alam ko naman po yan, Papa Jackson. Mas gusto ko nga po yung hindi nadadaan sa akin kasi. So, hindi totoo na ayaw siyang kausapin ng bata. Dumadaan kasi sa'yo kaya naapektuhan din yung bata. Hindi po, Papa Jackson. Promise po. Talagang pag sasabihin ko sa mother ko, tumatawag yung daddy niyan. Sabi ko gano'n. Tapos sasabihin niya sa bata. Naririnig ko naman din po. Ayokong kausapin si daddy. Well, turuan mo yung anak mo, di ba? Kasi tumatawag pala yung tatay eh. Kayong dalawa, ito yung point ko dito Hindi ko alam kung nagigets mo ako siya. Kayong dalawa, you are both adults. Ikaw tsaka yung tatay ng pangatlong anak mo. Adults na kayo eh. Hindi para madamay yung bata sa away ninyong dalawa. Yan ang wag na wag mong gagawin. Hindi para madamay yung bata.
At any point, hindi dapat yung bata na aapektuhan sa away ninyong dalawa. Pag narinig mo yung anak mo na ayaw kausapin yung tatay, yung anak mo kakausapin mo. Kasi iba yung away ninyong dalawa, iba yung relasyon nila magtatay. Ay, Papa Jackson, kinakausap ko po yung anak ko. Yeah, Promise. very good. Kinakausap ko po siya, sinasabi ko pa sa kanya, daddy mo yun, dapat Yan, kakausapin mo tama yan, yan. ganun. Tama, that's very good. That's very good. Palibasa po nakita niya kasi yung profile nung before na profile, yung profile niya dun sa is kasama yung babae. Sabi niya, ayaw ko may iba ng asawa yan. Alam mo, tawag nito, Sean, karapatan niya magsimula at magmahal ng babaeng gusto niya. Wala kayong say dyan. Buong angkan ninyo. Hindi may kasal, may anak lang kayo. Karapatan niya yon. Kahit masabihin mo sa akin ngayon, Papa Jackson, alam mo, 4 ang girlfriend niya, wala kang pakialam, di ka na niya jowa. Makinig ka mabuti may sabihin ako sa'yo. Ready? Yes po. Yes po. Ikaw, Sean, you have been you have made so many mistakes in the past. Tama? Yes. Well, hindi ko alam kung Napakadami. dami, di ba? So, hindi ka perfect dito para kunyari nagrereklamo kang biktima ka. Hindi ka biktima dito. Naandiyan ka kung nasan ka ngayon kasi andain mong kapalsuhan na ginawa. Kaya ako na bad trip dito kasi parang wala sa usapan natin yung natututo ka sa mga nagawa mong pagkakamali. Yung galawan mo ngayon, yung reasoning mo ngayon, parang gusto mong isisi sa buong mundo. Na biktima ka, ba't masakit, ganyan. Hindi. You are completely responsible kung nasaan ka ngayon. Ikaw yan. The soonest possible time na ma-realize mo na may kinalaman ka kung nasaan ka ngayon, kung bakit malungkot ang pinagdadaanan mo, mas madali ka makamove on. Mas magaan sa buhay yan. Kaya nga po, Papa Jackson, hindi na ako nagre-reply sa mga chat niya. Huwag na. Ginagawa ka niya number 2. Ginawa niya dati yan. Huwag na. Paulit-ulit na lang, di ba? Pero okay na, Papa Jackson. Yun lang. Okay. Thank you po. Alam mo, Sean, one day, makakalimutan mong iniyakan mo yung lalaking yan. Sa lahat ng pain na napagdaanan mo, I hope that you learn something. Para hindi na maulit yan. You have to learn from it so it won't happen to you again. Kasi it's such a shame. It will be such a shame kung sakasakaling nasaktan ka ng sobra dahil nagkamali ka tapos some people wronged you as well. And then, mauulit pa. You will be hurt again in the same kind of setup. Wala ka na pagkatandaan, wala ka na natutunan. Di ba? Yes. Gets ko naman po sinasabi niya. Matuto ka muna. For now, ulitin ko ha, your biggest role right now is not to be an ex to someone, not to be a partner to somebody else, but to be a mother to your 3 kids. Yan ang pinakamalaking role mo ngayon. Nagkakaintindihan tayo. Yes po, ginagawa ko naman po ngayon. Papa Jackson. Focus na akin. Dapat. Kasi mahina ka sa pag-ibig eh. Tinan mo, 2 months, umuwi ka ng Pilipinas. Di ba? Ang bobo ng desisyon na yan. Tama mali? Tama po. Napakatanga yung pinakabobong decision na ginawa ko. Diba kaya pinipilit ko sa'yo na matuto ka. For now, maging logical ka muna. Karma. Alandi kasi Binigyan pa ako ng Lord. ng
Buti na lang po binigyan pa ako ng Lord ng pagkakataon na makaalis ulit. Oh, well, pangalagaan mo yan. Kaya nga, Okay? yes po. Thank you po. Kaya mo yan, ha? Opo. Oo naman po. Of course. Sige. Ano mensahe mo sa mga anak mo? Ah, sa mga anak ko. Sorry. Sorry kasi ah, sorry kasi nabaliw yung nanay niyo. Kumbaga, nawala kayo sa eksena. Hindi ko kayo nakita. Pero, bumabawi naman ako ngayon, di ba? Alam niyo yan. Pinupokus ko yung sarili ko sa inyo ngayon. Kasi gusto kong bumawi. Kasi, kumbaga, hindi pa ako magkaroon ng iba. Nandiyan kayo. Kayo pa rin yung sasamahan ako. Ang dulo. Good. Ang mahal na mahal ko kayo. Yes, sila po. Sabi mo kanina, di ba? Buti ang bait ni Lord. Tama, no? Yes. Oh, nag-PM si Lord, Yes, oh. po. Gusto... PM si Lord. Ano po? Alam mo Ano sabi? po sabi? Ano po? Huwag Sabi- naman meet up, ha? Walang meet up. Sabi niya, tsaka na daw yung meet up. Sabi lang niya, take note. Sabi niya, take note. Or I will see you soon. Oh. Bahala ka dyan. Huwag naman soon. May Huwag biro naman lang. soon. Binibiro lang kita. Ito naman. Ano po? Ganun. Alam mo, yan talaga ang pag-ibig, nakakabaliw, no? Minsan akala mo matalino ka na, no? Pag dinapuan ka talaga nung, di ba, nung toyo ng pag-ibig, talagang, nako, lahat ng lahat ng Sabi nga talino po na ng meron ka, di ba, mawawala. Ganun talaga. Sabi nga pa ng mga kaibigan ko, bobo mo talaga. Lahat naman, bobo mo. when it comes to falling in love, all of us become stupid. Lahat naman tayo. Huwag mo lang idama yung anak mo. Thank you po. Thank you po, Papa. Your kid shouldn't suffer, must not suffer at any point because ikaw nagkamali ka as nanay. Okay? Thank you po. Opo. Thank you po, Papa Jackson. Mag-ingat ka dyan, ma'am, ha? Thank you very much po. Salamat. Thank you.